Marso 15, taong 2016. Isang malamig na hapon sa lungsod ng Gimpo nang basagin ng nakakabinging wangwang ng ambulansya ang katahimikan ng kalsada. Mabilis na itinula ng paramedic ang isang maliit na stretcher papasok sa emergency room ng isang ospital. Sa ibabaw nito ay isang batang lalaki na tila lalamunin na ng puting kumot dahil sa sobrang liit ng kanyang katawan. 27 buwang gulang pa lamang siya. Ang kanyang pangalan ay Shim. Wala na siyang malay. At ang bawat segundong lumilipas ay tila pagnanakaw ng tadhana sa kanyang huling hininga. Ginawa nga doktor at nurse ang lahat ng kanilang makakaya. Nagsagawa silang CPR, nagturok ng gamot at sinubukan siyang ibalik mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit huli na ang lahat. Ilang sandali lamang matapos siyang idating sa ospital. Idineklara ang kanyang pagkasawi. Isang buhay na sana ay punong pag-asa ang pinatay bago pa man ito tuluyang mamukatkad. Nang suriin ng doktor ang walang buhay na katawan ng bata, nanlamig ang kanilang buong pagkatao. Bilang mga profesional sa larangan ng medisina, sanay na sila sa pahawak ng malulubhang kaso. Ngunit ang nakita nila sa katawan ng maliit na bata ay nagdulot ng kilabot na tumagos hanggang sa kanilang mabuto. Ang kanyang lapay ay halos maputol sa dalawa, ang kanyang bituka ay wasak, at may matinding panloob na pagdurugo na sumira sa kanyang mga organo. Ayon sa mga dalubhasa, ang ganitong klaseng pinsala ay hindi nangyayari sa isang simpleng pagkahulog. Ang tanging makakagawa nito ay isang napakalakas na puwersa, tulad ng pagkakabundok ng isang humaharurot na sasakyan o kaya ay sinadiyang pagtapa ng buong lakas sa tiyan ng isang walang kalaban-labang sanggol. At hindi lamang iyon, ang buong katawan ni Shim ay tila isang mapangang kalupitan. May maluma at bagong pasa na nakakalat sa kanyang mga braso, binti, at dibdib. Ito ay malinaw na senyales ng isang matagal, paulit-ulit, at walang awang pang-aabuso, walang pag-aalinlangan. Mabilis na tinawagan ng pamunuan ng ospital ang mga pulis. Kasama ng bata sa ospital ang isang babaeng nangangalang Han Ji-seon, 28 taong gulang. Siya ang tumatayong tiyahin ng bata. Nang dumating ang mga awtoridad, naabutan nila si Ji-seon na nakaupo sa isang sulok, balisa, nanginginig, at tila wala sa sarili. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi na galing sa daycare ang bata, umuwi sa kanilang bahay, at bigla na lamang itong bumagsak at nawalan ng malay. Isang kwentong napakahirap paniwalaan lalo na kung ang ebidensya, karahasan ay nakaukit mismo sa katawan inosenteng biktima. Hindi na aksaya ng panahon ng mga pulis. Agad na inaresto si Han Ji-seon bilang pangunahing suspek sa kaso ng pang-abuso na nawi sa pagpatay. Sa pagsisimula ng investigasyon, unti-unting nabuksan ang pinto ang isang sambahayan na punong kababalagan. Napag-alaman na si Ji-seon ay nakatira kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at ang bayaw nitong si Shim Jong-soo. Sa loob ng maliit at masikip na bahay na iyon, mayroong 5 bata na inaalagaan. 5 bata na diumano ay lahat anak ng kanyang et bayaw. Ngunit ang sitwasyon sa loob ng bahay ay lubhang nakakapagtaka. Ang nakatatandang kapatid ni Ji-seon ay matagal nang nakaratay sa kama dahil sa isang malubhang sakit na nagpapahina sa kanyang immune system. Halos hindi na ito makakilos o makatayo upang alagaan ang kanyang sarili. Lalo na ang 5 maliliit na bata. Ang bayaw naman na si Jong-soo ay palaging wala sa bahay dahil nagtatrabaho umano ito para may pagkain sa pamilya. Dahil sa sitwasyong ito, ang buong pasanin ng pag-aalaga sa 5 bata, kasama na ang paglilinis ng bahay at pag-asikaso sa may sakit na kapatid, ay naiwan ng buong buo sa mga balikat ni Ji-seon, isang 28 taong gulang na babae na walang sariling pamilya, walang asawa, na kinailangang gampanan ang papel ng isang ina sa mga batang hindi naman sa kanya. Habang hinuhukay ng mga pulis ang kasaysayan ng bata, may natuklasan silang isa pang nakakagimbal na detalye. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan si Shim. 2 taon na ang nakakalipas. Noong siya ay 10 buwang gulang pa lamang, dinala rin siya sa ospital dahil sa bali sa butong kanyang braso. Isang pinsalang madalas mangyari kung ang isang bata ay marahas na ibinabalibag o inihahampas sa isang matigas na bagay. Lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Han Ji-seon. Ang labis na pagod at stress sa pag-aalaga ng 5 bata na mag-isa ang nakitang pinakamalapit na motibo kung bakit niya pinagmalupitan ang pamangkin. Subalit may mga tanong na patuloy na gumugulo sa isipan ng mga investigador. Kung totoong may nagaganap na pang-aabuso sa loob ng bahay, paanong hindi ito napansin ng sariling ina ng mga bata? Bingi ba siya sa mga pag-iyak? Bulag ba siya sa mga pasa?
O mayroon ba siyang kinalaman sa karahasang ito? At paanong nakabuong 5 anak ang isang mag-asawa kung ang babae ay matagal nang may malubhang sakit at bedridden? Sa loob ng 3 linggo, nanatiling tahimik si Han Ji-seon sa loob ng selda. Nakayuko, nakatikom ang bibig, at tila may pinoprotektahang isang napakalaking lihim na mas mabigat pa sa kanyang sariling buhay. Kahit anong pagtatanong at pagbabanta ng mga pulis, walang lumabas sa kanyang magalabi kundi ang paulit-ulit na linyang, bumagsak na lang siya bigla. Ang kanyang katahimikan ay hindi isang simpleng pagtanggi. Ito ay isang pader na itinayo upang itago ang isang katotohanang mas madilim pa sa gabi, ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Pagkalipas ng eksaktong 21 araw ng nakakabaliw na katahimikan, dahan-dahang inangat ni Ji-seon ang kanyang paningin. May manggaluhang namumuo sa kanyang mga mata, at sa isang basak ngunit malinaw na boses, binasag niya ang pader ng kasinungalingan. Ang mga salitang binitiwan niya ay nagpatihil sa pag-ikot ng mundo ng mga investigador. Isang revelasyon na magpapabago sa buong takbong kaso at magbubunyag ng isang impyernong nakukubli sa likod ng nakasarang pinto ng pamilya Shim. Hindi sa ate ko ang batang namatay. Nanginginig na sambit ni Ji-seon, habang unti-unting humahagulgol. Ako ang tunay niyang ina, at kung gusto ninyong malaman kung sino ang ama, tanungin ninyo ang taong sumira sa buhay ko. Sino ang tinutukoy ni Ji-seon na amang bata? At ano ang kalagim-lagim na nakaraan na nagtulak sa kanya upang gawin ang isang karumal-dumal na krimen sa sarili niyang kadugo? Nang bumagsak ang mga salitang iyon mula sa nanginginih na mga labi ni Han Ji-seon, tila hinigop ang lahat ng hangin sa loop ng malamig na silit ng investigasyon. Walang nakapagsalita. Nakatinginan lamang ang nga pulis. Pilit na pinoproseso ang isang katotohanang napakabigat tanggapin. Ang batang namatay dahil sa matinding pambubugbog ay hindi pamangkin ng suspek. Ito ay sarili niyang laman at dugo. At ang ama, ang sarili niyang bayaw. Sa simula, walang gustong maniwala sa kanya. Inisip ng mga autoridad na isa lamang itong desperadong palusot ng isang babaeng nababaliw na dahil sa takot sa makukulong. Ngunit hindi nagsisinungaling ang siyensya. Kumuha silang mga sample para sa DNA test mula sa walang buhay na katawan ng maliit na si Shim, kay Ji-seon at kay Shim Jong-soo. Nang lumabas ang resulta, nagpakita ito ngang 100% tugma. Ang batang pinaslang ay anak nga nilang dalawa. Upang maintindihan kung paano humantong sa ganitong kalagim-lagim na trahedya ang pamilyang ito, kinailangan ng ma-investigador na hukayin ang nakaraan. Isang nakaraan na nagsimula, 8 taon bago ang pagkamatayang bata. Bumalik tayo sa taong 2008, sa isang tahimik na probinsya ng Wando, namumuhay ang isang 19 na taong gulang na dalaga. Si Ji-seon, hindi siya tulad ng ibang mga kaedad niya. Mayroon siyang kapansanan sa pag-iisip, isang kondisyon kung saan ang kanyang IQ ay nasa 54 lamang. Wala pang kalahating normal na kapasidad ng isang pangkaraniwang tao. Dahil dito, madali siyang utuin, madaling takutin, at walang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mamapanlinlang na tao sa kanyang paligid. Noong nga panahong iyon, nagpunta si Ji-seon sa Wando upang tulungan ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang kanyang ata ay nagsisimula ng makaramdam ng matitinding sintomas ng lupus, isang sakit na unti-unting sumisira sa sariling katawan, kaya't kailangan nitong katuwang sa gawaing bahay at sa pag-alaga sa unang anak nito. Buong inosensyang, tinanggap ni Ji-seon ang responsibilidad. Walang kamalay-malay na ang pagtapak niya sa bahay na iyon ay ang simula ng kanyang pagbagsak sa impyerno. Si Shim Jong-soo, ang kanyang bayaw, ay nagtatrabaho noon sa mga barko at paminsan-minsan lamang umuwi. Ngunit isang gabi, nang matulo ng maaga ang kanyang ate dahil sa matinding pagod at epekto ng gamot, nangyari ang hindi inaasahan. Umuwi si Jong-soo mula sa inuman. Nakita niya ang kanyang batang hipag na natutulog sa isang tabi. Walang pag-alinlangan, walang konsensya. Kinuha niya ang dangal ni Ji-seon ng gabing iyon. Ginamit niya ang kanyang lakas at ang pananakot upang patahimikin ang dalaga. Dahil sa kanyang kalagayan sa pag-iisip, hindi lubos na maintindihan ni Ji-seon kung ano ang nangyayari. Ang tanging alam niya ay nasasaktan siya, natatakot siya, at wala siyang matakbuhan. Ang pang-abusong ito ay hindi natapos sa isang gabi. Naging paulit-ulit ito, naging isang madilim na sikreto na bumalot sa buong kabahayan. Hanggang sa isang araw, nagbunga ang kahayupan ni Jong-soo. Nagdalantaw si Ji-seon. Nang malaman itong pamilya,
Imbes na protektahan ang biktima at parusahan ang may sala, pinili nilang itago ang mansa. Pinuwersa si Giseon na ipalaglag ang bata. Subalit sa isang maliit na bayan kung saan makakakilala ang lahat, walang sikretong hindi sumisingaw. Kumalat ang sismis sa Wando na nabuntis ng bayaw ang kanyang sariling hipag. Hindi na kayanan ni na Jong-soo at ngang kanyang asawa ang matatalim na tingin at bulungan ng magakapitbahay. Tumakas sila. Lumipat sila sa Seoul at kalaunan ay sa Gimpo. Iniwan si Giseon sa probinsya na mag-isa, bitbit ang trauma at ang hiya na hindi naman niya dapat pinapasan. Lumipas ang 4 na taon, taong 2012, tilang umitin ng kaunti ang tadhana kay Giseon. Nakilala niya ang isang lalaki sa Gangjin. Minahal siya nito at pinakasalan. Nagkaroon silang ang isang anak na babae. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Giseon kung paano magkaroon ng sariling pamilya ng isang normal na buhay na malayo sa aninong kanyang mapang-abusong bayaw. Ngunit hindi pumayag ang halimaw na makawala ang kanyang biktima. Nang makarating kay Jong-soo ang balitang nag-asawa na si Giseon, personal itong bumaba sa Gangjin. Pumunta siya mismo sa bahay ng gabianan ni Giseon at gumawa ng matinding eskandalo. Sinira niya ang tahimik na pamumuhayng bagong mag-asawa. Dahil sa matinding gulo, kahihiyan, at pagdududa ng asawa ni Giseon tungkol sa relasyon nilang magbayaw, nagdesisyon ang pamilya ng lalaki na tapusin ang kasal. Pinalayas siya sa sarili niyang pamamahay. At ang pinakamasakit sa lahat, pinigilan siyang isama ang kanyang maliit na anak na babae. Umalis siyang umiyak, walang dalang kahit na ano, walang pera, at walang patutunguhan. Sa sobrang desperasyon at kawalan ng pagpipilian, walang ibang nakitang paraan si Giseon kundi ang bumalik sa iisang lugar na bukas para sa kanya, kahit pa alam niyang pugad ito ng ahas. Kumatok siya sa pinto ng kanyang ait at bayaw sa Gimpo. Sa pagkataong ito, ang kalusugan ng kanyang ate ay tuluyan ng bumagsak at hindi na makabangon sa kama. Si Jong-soo naman ay naktamo ngang matinding pinsala sa ulo dahil sa isang aksidente sa trabaho kaya't madalas lang itong nasa bahay at naglalasing. Bumalik si Giseon upang maging alipin sa sarili niyang pamilya. Siya ang naging nag-isang tagapag-alaga, tagalinis, tagapagluto at tagapagpalaki ng anak ng kanyang ate. At nang makahanap ng pagkakataon si Jong-soo, nanumbalik din ang kanyang pagiging halimaw. Muli niyang inangkin si Giseon. Gabi-gabi, sa loob ng masikip na bahay na iyon, habang nasa kabilang kwarto ang lehitimong asawa, ginagahasan niya ang kapatid nito ng walang habas. Walang makapigil sa kasamaan, at doon nagsimula ang sunod-sunod na pagbubuntis. Pumasok tayo ngayon sa isang katotohanang higit pa sa anumang nakakatakot na pelikula. Napag-alaman ng mapulis na bukod sa batang namatay na si Shim, may 2 pang bata sa loob ng bahay na iyon na produkto ng panggagahasa. 3 sa 5 bata sa pamilyang iyon ay anak ni Jong-soo kay Giseon, isang 28 taong gulang na babaeng may kapansanan sa pag-iisip. Ginawang pabrikang bata at parausan ng kanyang bayaw. Ngunit habang tinitingnan nga investigador ang papeles at birth certificate ng mga bata, may isang detalyang nagpatayo sa balahibong lahat. Kung 3 sa mga batang ito ay isinilang ni Giseon mula sa karahasan, bakit walang ni isang dokumento na nakapangalan sa kanya bilang ina? Tiningnan ng investigador ang papel na nagpapatunay ng kapanganakan ng namatay na sanggol. Nakasulat doon ng malinaw, Ama, Shim Jong-soo, Ina, ang pangalan ng nakatatandang kapatid ni Giseon. Bakit inangkin ng asawang nakaratay sa kama ang mga batang bungang kalupitan ng kanyang sariling asawa sa kanyang kapatid? Bingi ba talaga siya sa mga sigaw sa gabi? O isa siyang tahimik na kasabwat sa mala-impyernong pamumuhay na ito? At ano ang madilim na dahilan na nagtulak kay Giseon upang maatim? Napatayin ang mismong inosenteng batang nanggaling sa kanyang sariling sinapupunan? Bakit pumayag ang nakatatandang kapatid ni Giseon sa ganitong kalapastanganan? Paano nagawang tiising ng isang asawa at ina na gawing parausan ng kanyang mister ang sarili niyang kapatid at akuin pa ang mga batang ibinungang panggagahasa? Ang sagot ay nakabaon sa matinding takot at kawalan ng kapangyarihan. Ang sakit na lupus ay hindi lamang unti-unting pumatay sa kanyang pisikal na katawan. Pinatay rin nito ang kanyang boses at kakayahang lumaban. Nakaratay sa kama, walang sariling kita, at umaasa lamang sa ibinibigay ng kanyang asawa,
Naging bilanggo siya sa sarili niyang sirang katawan. Ang pamamaking na dokumentong ng kapanganakan ay isang malamig at kalkuladong hakbang ni Jong-soo upang pagtakpan ang kanyang krimen sa mata ng batas at ng lipunan. Sa panlabas, sila ay isang huwarang malaking pamilya na biniyayaan ng 5 anak. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, umusok ang impyerno. At ang impyernong ito ay hindi lamang umiukot sa pang-abuso kay Ji-seon. Si Jong-soo ay isang malupit na diktador sa lahat ngang nakatira sa ilalim ngang kanyang bubong, lalo na sa mga walang kalaban-labang bata. Madalas siyang umuwi ng lasing at nakahanap ng mapagbubuntungan ng galit. Ang pader ng maliit na bahay sa Gimpo ay naging saksi sa nakapangingilabot na takpo ng pagmamalupit. Minsan tinanong ni Jong-soo ang 7 taong gulang na panganay kung anong oras na, nang hindi makasagot ang bata dahil sa kaba at takot. Kinuha ng malupit na ama ang mabigat na wall clock at walang awang inihampas ito sa ulong sariling anak. Nang makita niyang hindi nag-aral ang ikalawang anak, sinampal niya ito ng napakalakas at pinilit na gawin ang isang parusang militar ang tumayo gamit ang ulo habang nakapulupot ang mga kamay sa likod na nakdudulot na matinding sakit sa leeg at huluhot. Kahit ang maliliit na bata ay hindi nakaligtas. Nang si Shim ay 1 taong gulang pa lamang at hindi pa marunong gumamit ng palikuran, itinali siya ni Jong-soo sa isang inodoro gamit ang isang matigas na bagay sa likod upang hindi siya makaalis. Iniwan niya ang umiyak na sanggol doon ng mahabang oras bilang parusa. Sa paningin ni Jong-soo, ang mabata ay hindi maanak na dapat mahalin, kundi mabagay na maaari niyang malupitan kailanman niya gusto. Sa gitna ngang araw-araw na karahasang ito, naroon si Ji-seon. Pinapanood ang lahat. Tinitiis ang lahat. Ang kanyang limitadong isipan, isang isipan na may IQ na 54 lamang ay hindi kayang iproseso ang tinding trauma. Sa halip na humingi ng tulong sa labas, unti-unting kinain ng dilim ang kanyang kaluluwa. Binalot siyang matinding depresyon na walang sumusuri at walang gumagamot. Walang nagalaga sa kanya pagkatapos niyang manganak. Siya pa rin ang naglaba, nagluto, at naglinis para sa lahat habang ang katawan niya ay naghihingalo sa pagod. At dito nagsimulang mangyari ang isang malagim na pagbabago sa psikolohiya ni Ji-seon. Ang biktima ay unti-unting naging salamin ng kanyang sariling abusador. Sinimulan niyang kamuhian ang sarili niyang mga anak, lalo na ang maliit na si Shim. Sa bawat pag-iya ng bata, sa bawat pagtingin nito sa kanya, hindi niya nakikita ang isang inosenteng sanggol na nangangailangan ng kalinga ng isang ina. Ang nakikita niya ay ang mukhang halimaw na sumira sa kanyang buhay. Nakikita niya si Jong-soo. Sa isang pagkakataon, inamin niya sa mga pulis na ni minsan ay hindi niya kinayang tingnan ng diretso sa mata ang sariling anak. Nakaramdam siyang matinding pandidiri, nga kahihiyan na hindi niya may paliwanag. Ang sanggol na dapat sana ay minamahal. Niya ay naging isang buhay na paalalang kanyang pinakamasalimuot na bangungot. Dahil hindi niya kayang lumaban at sakta ng malakas na si Jong-soo, ang naipong galit at put sa kanyang dibdib ay nahanap ng ibang malalabasan. Ang matinding stress, ang trauma, at ang pagkukulang sa pag-iisip ay naghalo-halo hanggang sa sumabog. At ang pinakamadaling target ay ang pinakamahina sa kanilang lahat. Hanggang sa dumating ang umagangang Marso 15, taong 2016. Ang araw na magwawakas sa maikling buhay ni Shim. Lahat ay nagsimula sa isang napakababaw na dahilan, isang bagay na hindi kailanman dapat maging mitsang kamatayan ng isang walang muwang na bata. Ano ang nangyari sa mga huling oras ni Shim bago siya idinala sa ospital, at paano umabot sa sukdulan ang galit ng isang ina upang gawin ang isang karumal-dumal na krimen sa mismong sanggol na nakmula sa kanyang sinapupunan? Umaga ngang Marso 15. Ang lamig ng hangin sa Gimpo ay tila nagbabadya ng isang walang awang trahedya. Sa loob ng masikip na bahay ng pamilya Shim, gumising ang 27 buwang gulang na bata na kumakalam ang sikmura. Sa kanyang murang isipan, ang gutom ay isang simpleng pangangailangan na dapat tugunan. Nakita niya ang latang gatas na nakalaan para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ang mga sanggol na tulad niya ay isinilang din mula sa karahasan at pang-aabuso. Kumuha siyang kaunti. Isang inosenteng aksyon ngang isang batang nais lamang maglaman ng tiyan upang maibsan ang gutom. Ngunit nang makita ito ni Ji-seon, hindi awa ang namayani sa kanyang puso kundi isang nag-aapoy na put. Sa paningin ng isang normal na ina, ang ginawa ng bata ay hindi isang kasalanan kundi isang senyales na kailangan itong pakainin. Subalit sa sirang isipan ni Ji-seon,
Nanilamon na nga matinding depresyon, pagod at trauma. Ito ay isang mitsa na nagpasabok sa kanyang natutulog na galit. Lumapit siya at walang awang sinampal ang maliit na bata. Ang sampal na iyon ay hindi pagdidisiplina. Ito ay simulang ang pagpapakawalang lahat ng pait na kinimkim niya sa loob ng 8 taong pagiging alipin. Kahit umiyak at may namumulang marka ang kamay sa mukha, ipinadala pa rin niya si Shim sa daycare ng umagang iyon. Tila normal ang lahat sa paningin ng mga guro. Walang sinuman ang nakapansin sa namumuong bagyo na sasalubong pag-uwing ng bata. Nang sumapit ang hapon at nakauwi na si Shim, nakihintay ang isang bangungot na hindi niya kailanman matatakasan. Ang galit ni Jiseon na nagsimula kaninang umaga ay hindi humupa, bagkus ay lalo pang nagalab. Wala na siyang nakikitang anak. Ang tanging nakikita niya ay ang sumpangang kanyang buhay, ang mukhang ang halimaw na sumira sa kanyang kinabukasan. Walang sabi-sabi, buong lakas niyang sinipa sa tiyan ng maliit na bata. Sa sobrang sakit at gulat, tumakbo ang kaawa-awang si Shim patungo sa isang maliit na kwarto, umiiyak, humihikbi, at nagmamakaawa sa isang inang hindi siya magawang mahalin. Ngunit hindi tumigil si Jiseon. Hinabol niya ang bata. At habang nakahiga ito sa malamig na sahig na walang kalaban-laban, tinapakan niya at muling sinipa ang nakalantad na tiyan nito. Isipin ninyo ang bigat ng isang matanda laban sa malambot na katawan ng isang paslit na 27 buwan pa lamang. Napasuka si Shim. Isang reaksyon ng katawan dahil sa matinding pagkapunit ng kanyang mapanlup na organo. Namimilipit siya sa sakit, halos hindi na makahinga, at naghahanap ng yakap na magliligtas sa kanya, ngunit kahit nakita, niyang nahihinggalo na ang sariling dugo at laman. Walang naramdamang pagkahabag si Jiseon. Imbes na tulungan, 3 beses pa niyang buong lakas na sinipa ang nakabulagta at sumusukang bata. Ang ngasipang iyon ang tuluyang pumutol sa lapay at bumasag sa bitukang walang muwang na biktima. Ilang sandali pa, tuluyan nang nanlabo ang paningin ni Shim. Bumaksa ang kanyang maliit na katawan at nilisan siyang malay. Sa pagkakataong iyon lamang tila nagising si Jiseon mula sa pagkabaliw na sumakop sa kanyang buong pagkatao. Nang makita niya ang malamig at hindi na gumagalaw na bata, nanaig ang takot. Binuhat niya ito at nagmamadaling tumawag ng ambulansya. Ngunit ang pinsalang ginawa niya ay hindi na maaring mabawi ng anumang dasal, pagsisisi o luha. Matapos ang pag-amin ni Jiseon sa mga pulis ukol sa tunay na nangyari at kung sino ang tunay na ama, hindi na nag-atubili ang mga autoridad. Agad nilang inaresto si Shim Jong-soo, ang lalaking nahasik ng lagim, ang nagtayo ang sarili niyang impyerno sa loob ng kanilang bahay habang nagtatago sa imahan ng isang haligi ng tahanan ay tuluyan ng iniharap sa batas. Inasahan nga marami na magkakaroon ng hustisya. Nasa wakas, ang mga halimaw na sumira sa buhay ng mga bata ay pagbabayarin ng pantay-pantay. Pareho silang nilitis sa korte. Si Jiseon para sa pagpatay sa sariling anak at si Jong-soo para sa paulit-ulit na pangahalay at matinding pang-abuso sa lahat ng mga bata sa loob ng bahay. Ngunit sa pag-usad ng paglilitis, nagpakita ng panibagong mukhang ang kasamaan si Jong-soo. Upang iligtas ang sarili mula sa matagal na pagkakakulong, gumawa siya ang isang hakbang na nagpagalit maging sa mga bihasang investigador at abogado. Ginamit niya ang mabuta sa batas at ang kahinaan ng isip ni Jiseon upang baliktarin ang kwento. Ano ang kasuklam-suklam na kasinungalingang ibinulalas ni Jong-soo sa loob ng korte at bakit ang huling hatol ng batas ay tila naging isang malaking sampal sa alaala ng inosenteng batang namatay. Nagsimula ang paglilitis sa isang malamig na silid ng husgado kung saan umaasa ang lahat na mananaig ang katotohanan. Ngunit para kay Shim Jong-soo, ito ay isa lamang entablado upang muling manipulahin ang sitwasyon. Nang tanungin siya ng hukom tungkol sa 8 taong pang-abuso kay Han Jiseon, walang kakurap-kurap niyang binaliktad ang buong kwento. Sinabi niyang hindi niya kailanman pinilit ang kanyang hipag. Ayon sa kanyang nakakasuyang salaysay, si Jiseon paraw ang unang umakit sa kanya. At para pagtakpan ang pagkakaroon ng 3 anak mula kay Jiseon, nagimbento siya ng isang kwentong dumurog sa huling piraso ng dignidad ng babae. Ipinakalat ni Jong-soo sa loob ng korte na noong sila ay nasa wando pa, pinagsamantalahan daw si Jiseon ng iba't ibang lalaki sa kanilang nayon. Siya pa raw ang nagmagandang loob na akuin ang mga bata upang hindi mapahiya ang kanyang hipag, kaya ipinangalan niya ang mga ito sa kanyang lehitimong asawa. Isang kasinungalingan na napakadaling bigkasing ng isang halimaw. Lalo na't alam niyang ang kalaban niya ay isang babaeng may IQ na 54, walang kakayahang maghabingang malalalim na salita upang ipagtanggol ang sarili. Nang marinig ito ni Jiseon,
Tila gumuho ang kanyang mundo. Siya na nga ang ninakawan ng kabataan, ginawang parausan, at binago ang katinuan hanggang sa makapatay ngang sariling anak. Siya pa ngayon ang pinalalabas na masama at malandi. Ngunit ang mas nakapanlulumo ay kung paano tinanggap ng sistema ng hustisya ang kasong ito. Sa pahusat na paklilitis, naking bulak ang batas sa kabuang bigat na sitwasyon. Ayon sa mga taga-usig, dahil hindi nakapagsalita at hindi nakapanlaban ng sapat si Jason Sam ga sumunod na pang-abuso matapos ang unang insidente, hindi nila may konsidera na lahat ng pagbubuntis ay bungangang sa pilitang panggagahasa. Itinuring nilang may pakukusa ang sumunod na pangyayari. Para sa isang taong may kapansanan sa pag-iisip, na nakakulong sa isang bahay at kontrolado ng takot, paano siya lalaban? Ngunit para sa batas na nakabatay lamang sa mga teknikalidad, walang puwang ang ganitong klaseng paliwanag. Dumating ang araw ng pagbababa ng hatol. Lahat ay nag-abang. Para kay Han Ji-seon ang inang tinapakan hanggang mamatay ang sariling anak, ibinaba ang hatol na 4 na taong pagkakakulong. Isinaalang-alang ng korte ang kanyang matinding postpartum depression at ang kanyang mababang antas ng pag-iisip bilang manggadahilan na nagtulak sa kanya sa pagkawalang katinuan. Ngunit ang hatol para kay Kim Jong-soo ang nag-iwan ng malalim na sugat sa lipunan. Ang lalaking sumira sa buhay ngang makapatit, ang nang-abuso sa maliliit na bata, at ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon ng trahedya sa pamilyang iyon ay nahatulan lamang ng 8 taong pagkakakulong. Ang kanyang kaso sa pang-abuso sa mga bata ay ibinasura pa sa sumunod na paglilitis dahil sa kakulangan daw ng matibay na ebidensya. Maliban sa salaysay ngam nga ito, pumasok si Ji-seon sa kulungan bilang isang kriminal, ngunit marami ang naniniwala na ang Bilangwan ang naging unang ligtas na lugar para sa kanya. Dun, malayo siya sa mapang-abusong kamay ni Jong-soo, walang gumagahasa sa kanya sa gabi, walang naguutos sa kanya ng walang pahinga. Nakatanggap siya ng regular na pagkain at sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi siya sinasaktan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakalaya siya noong taong 2020. Samantala, nakalaya si Kim Jong-soo noong taong 2024 at dito nagsisimula ang isang panibagong bangungot. Dahil hindi inalisan ng karapatan bilang ama si Jong-soo, may kalayaan siyang balikan ang mga batang natitira. Ang mga batang iniwan sa pangangalaga ng gobyerno at ng pasilidad ay maaaring muling mapunta sa kanyang makamay. Nasaan na kaya ang 4 na batang naiwan ng trahedyang ito ngayon? Ligtas ba sila mula sa madilim nilang nakaraan? O muli silang nagtatago sa dilim, nanginginig na naghihintay sa mga yabag ng halimaw na nagbabalik sa kanilang tahanan?